Good evening po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Matagal na rin akong kinukulit ng lola ko na magpadala sa inyo ng kanyang karanasan na hindi niya raw makakalimutan. Katulad ko kasi ay nakikinig din si lola sa inyo. Tawagin na lang po akong Esther at yung lola ko ay si Perpe. Itong story na ibabahagi ko ay ang karanasan ni lola taong 1970s sa isang probinsya ng Cebu. 15 anyos pa daw po siya nun. Tindera ng isda si Lola Perpe. Naglalako siya ng isda sa kabilang bayan kasama ang iba niyang mga pinsan. Ginagawa niya ito palagi kapag walang pasok sa paaralan. Pinapagalitan po kasi siya ng kanyang nanay kapag hindi siya tumutulong sa gawaing bahay. Sabado nung araw na yon, excited si Lola na magbenta ng isda. Marami siyang ilalako dahil may fiesta sa kabilang bayan. At may isa pa siyang dahilan kung bakit excited siya maglako dahil sa libreng panood ng palabas sa TV na nilalagay sa plaza na ginagawa lamang po nila tuwing may fiesta. Noong mga panahon kasi ni Lola ay bihira lang ang mga bahay na may TV. Isa si Lola at kanyang mga pinsan na hindi nabiyayaan ng masaganang pamumuhay kaya nagkakasya na lang sila sa panunood ng TV sa kapitbahay. Ang masaklap pa nga nun, sir, kapag tinopak ang may-ari ng TV. Madalas na napagsasaraduhan sila ng bintana kaya palagi nabibitin si Lola sa panonood. Totoo po talaga to. Kung may kakilala kayong lolo at lola o yung mga nanay nyo na laki sa hirap, tanungin nyo kung nangyari na rin ba sa kanila to. Fast forward. 7:00 raw ng umaga nagsimula silang maglako. Madalas na umuuwi sila ng 7:00 rin ng gabi dahil limitado lang ang bilang ng mga bumabiyahe. Hanggang 8:00 ng gabi lang kasi ito. Naabutan pa nga raw nila yung kalesa dahil yun ang madalas noon sa bayan nila. Hindi pa kasi yun syudad. Mabibilang mo lang yung mga jeep at mga tricycle. At lalong hindi raw dumadaan ang mga taxi dun sa lugar nila noong mga panahon na yon. Nang araw daw na yon, maaga silang natapos. 5:00 pa lang ng hapon ay naubos na ang kanya-kanyang mga paninda. Napagdesisyonan ni na Lola na manood muna ng palabas sa plaza ng bayan na kanilang pinaglakuan. Nawidi sa panonood si na Lola at kanyang mga pinsan kaya hindi na namalaya ng oras. Naputol ang panonood nila nang mag-announce ang kapitan na oras na ng curfew. Kailangan nang magsiuwian ang mga menor de edad sa kanilang mga bahay. Kabado nagsalita si Lola na baka may naghihintay ng pamalo sa kanila. Nagtawanan lang ang kanyang mga pinsan nun, kaya nagmadali na silang magpunta sa pilahan ng kalesa. Pero sa kasamaang palad, hindi na nila naabutan ang huling kalesa sa pila. Alam nilang lahat na bukas na ng umaga babalik ang kalesang yon. Wala rin mga tricycle na dumadaan. Malapit sa pilahan ng mga kalesa ay nakatirik ang isang bahay na hindi natapos. Napapalibutan ito ng mga puno ng mantalisay. Gawa sa kawayan ang 2 palapag na bahay na yon. Base raw sa kwento ng mga taga roon, hindi na itinuloy ng may-ari ng bahay ang pagpapagawa dahil may umaaligid daw na isang kapre doon. Nagtutulakan sina Lola noon kung sino ang unang mauunang pumasok ng bahay. Kahit isang gabi lang daw na makikitulog sila. Dahil aminado silang lahat na walang magpapatuloy sa kanila sa bayan na yon. Hindi rin sila pwedeng sa labas matulog dahil tiyak sa presinto ang aabuti nila. May curfew kasi nung mga panahon na yon. Nagpasintabi na lang muna sila bago pumasok. Sa ibabang bahagi lang sila tumuloy. Isang lumang lampara yung nakita nila at ginamit para gawing ilaw. Biglang nawala sa isipan nila ang takot nang sumayad ng kanilang mga likuran sa kawayang upuan. Siguro ay dahil sa pagod, kaya agad nakatulog sina Lola. Pero nagising siya nang maramdaman niya ang paggalaw ng bahay na tinutuluyan. Yung para bang inaalog ito ng buong barangay. Inisip pa niya kung lumilindol ba. Gusto niya sanang alamin kung sino ang may pakana, pero napaubo siya nang bumungad sa kanya ang isang makapal na usok na nagbumula sa isang tabako. Nagsimula ng kabahan si Lola. Pero kahit nakaramdam siya ng takot, ay dinais pa rin niyang alamin kung sino ang may pakana nun.
Diretsong tiningnan ni Lola ang pinanggagalingan ng usok. Nanlaki raw ang mga mata niya sa bumungad sa kanyang harapan. Isa yung napakalaking nilalang. Mas malaki pa raw sa isang basketball player. Nababalot ang buong katawan nito ng balahibo. Nanginig na sa takot si Lola habang kinakalabit niya ang mga pinsan. Paimpit pang umiyak si Lola noon habang umuusal ng dasal. Mahimbing pa ring tulog ang kanyang mga pinsan. Hindi na nga raw alam ni Lola kung ilang oras na ang lumipas na nasa ganoong sitwasyon siya. Bago ito umalis, ay ngumisi pa raw yung kapre sa kanyang harapan. Sobrang laki raw ng ginawa nitong pagngisi na nakakakilabot. Parang mapupunit na nga raw ang bunganga nito. Halos maihiraw sa takot si Lola noong mga oras na yon bago siya nito talikuran. Basta, sobrang mabalahibo at itim daw ng buong katawan nito na parang anino. Pero napansin niya ang matatalim nitong mga ngipin at namumulang mga mata. Napag-alaman niya kinabukasan na isang tambaluslos na kapre ang naatira sa puno ng mantalisay. Ayaw daw po nitong nagagambala ang kanyang pamamahinga dahil ang bahay na mismong pinagtayuan ay ang kanyang dating tahanan. At kaya hindi na nagawang tapusin ang naturang bahay na yon dahil doon na mismo lumipat ang kapre. Ikinuwento niya to sa kanyang mga pinsan pero walang naniwala sa kanya. Simula nun ay nangako si Lola na pagkaubos ng nilalakong isda niya ay diretsong uwi na siya dahil ayaw na niyang mangyari ang nakakatakot niyang karanasan na yon. Makalipas raw ang ilang linggo ay nagkwento ang isa niyang kasama na hindi na rin ito nagpapagabi ng uwi dahil pinakitaan din sila ng tambaluslos. Kapag naubos ng maaga ang mga paninda nila ay hindi na sila muling nagpapahuli pa sa pag-uwi. Yun na rin ang una at huli nilang overnight dun sa bahay. Ito lang po ang kwento ni Lola. Sana sir ay mabasa ninyo at ma-feature sa inyong channel para naman mapainggan namin ni Lola. More power po sa inyo. Hello Sir Bob at sa lahat. Ako si Evie, hindi ko tunay na pangalan. Nasa 40s na at taga Central Visayas. Bata pa lang kasi ako, kinahiligan ko na ang makinig ng mga horror stories. Pandemic no nung na-discover ko ang inyong channel. Isa pala akong silent listener at naisipan ko na rin ibahagi yung kakaibang karanasan ko nung nasa elementary pa lang ako. So maraming taon na to nangyari. Nasa grade 4 ako nung nag-camping kami sa school. Ayaw sana akong payagan ni mama noon pero nagpumilit ako na sumali dahil gusto kong ma-experience ang ginagawa sa school camp. Napapayag ko naman siya. Masaya ang unang gabi namin doon. May pa-bonfire pa na ginagawa. Pero kinaumagahan, nagkagulo ang grade 6 students. May nawawala raw na estudyante. Natutulog ang mga grade 6 sa library ng school bago mawala ang estudyanteng yon. Sikat sa school namin noon ang haka-haka na may nagpapakita raw na isang kuba sa silong ng principal's office. Ang principal's office at library ay magkatabi lang at nakapwesto ito sa bandang unahan ng aming school. Pagkakatanda ko, may 5 malapad na hagdanan ito at may silong. Ayon sa mga estudyante na nakapasok na sa loob ng principal's office ay may malaking butas ang sahig nito sa pagitan ng dingding ng library. Doon daw lumalabas ang kuba na sinasabi nila. Ang totoo po niyan Sir Bob, hindi lang isang beses na nangyari na may nawawalang estudyante sa school. Kinabukasan din, natatagpuan na lang ito sa puno ng mahogany sa likod mismo ng principal's office. Takot talaga akong mapagawi sa building na yon ng school namin. Baka kasi matsambahan ako ng kuba sa silong. Wala akong idea ng mga panahon na yon kung ano ang ginawa nilang aksyon. Pero nung nag-grade 6 na ako, ay sumali ulit ako sa camping ng school. Tapos nangyari na naman ang nangyari 1 taon na ang nakakalipas.
Sa building kasi ng school na yon pinapatulog o pinapag-overnight ang mga grade 6 students na nasa camping. Pero hindi katulad ng dati na hindi ko nakita ang itsura ng kuba. Nakita ko mismo ng personal ang kuba na tinutukoy nilang salarin. Patulog na kaming lahat nun. Hindi ako sanay na nakapatay ang lahat ng ilaw. Nang makaramdam ako na naiihi, ginising ko agad yung katabi ko na hindi pa pala natutulog ng mga oras na yon. Nakiusap ako sa kanya na samahan niya akong mag-CR. Pumayag naman siya sa pakiusap ko pero pinasama niya rin yung dalawa naming classmates. Magkakahawak kamay kaming apat papunta ng CR. Dala-dalawa kaming pumasok doon sa loob at dalawa naman yung nakabantay sa labas. Nang kaming dalawa na ng isa kong classmate ang nagbabantay sa labas ng CR, bigla namang sumulpot sa kung saan yung dati naming principal. Tawagin na lang po natin siyang Ma'am Hana. Nasa 50s na po siya noon. Ang alam ko, pinagpahinga muna siya dahil nagkasakit. Hindi ko rin alam kung anong sakit niya. Tinanong niya kami kung anong ginagawa namin at kung bakit hindi pa kami natutulog. Maayos naman po ako nagpaliwanag sa kanya at naangiti pa nga siya nung sinabi niya sa aming dalawa na samahan muna namin siya sa principal's office. Tumalima naman kami noon. Kasi teacher yun eh. Kaso, pagpasok namin sa loob, bigla na lang siyang kumuha ng nail cutter at nagsabi na gugupitan niya raw po kami ng kuko. Nilak niya rin yung pinto nun. Medyo na-confuse ako sa kinikilos ni ma'am. Kasi sino po bang matinong tao ang mag-nail cutter ng gabi? Mapamahiin rin kasi kami sa bahay. Bawal mag-nail cutter kapag gabi, lalo pag 10 oras ng gabi. Naunang lumapit yung classmate ko kay ma'am. Pero bigla na lang itong umaray nang mamali ng gupit si ma'am ng kuko nito. Imbis na mag-sorry sa nagawa, ay kumuha ito ng nilamukos sa papel at pinasok sa bibig ng classmate ko. Nagsimula na akong matakot nun. Dahan-dahan na rin akong napaatras. Nakarinig pa ako ng sitsit. Paglingon ko po sa likod, may batang babae na nakatayo sa mismong butas ng silong. Ini-imagine ko pa noon na ang kuba sa ilalim ng silong ay kahawig ng maligno. Pero hindi naman nakakatakot yung itsura nito. Mukha lang siyang tao na may umbok sa likod. Sinabi nito sa akin na magtago kami sa silong habang hindi pa raw ako napapansin ng kanyang mama. Hindi na po ako nagdalawang isip na sumama rito dahil sa takot ko rin na masugatan ako sa paggupit ni ma'am ng kuko ko. Pero bago pa ako makapagtago ay nabuksan na ang pinto sa principal's office. Pumasok yung bago naming principal at ibang teachers. May mga nurse din po na pumasok at nilapitan si Ma'am Hana. Hinawakan nila ito sa magkabilang braso at pinakalma. Nagsimulang magwala noon si Ma'am Hana sa di malamang dahilan. Basta ang likot niya at nagwawala. Nagsisisigaw rin siya. Nang biglang may tinurok ang nurse kay Ma'am Hana. Naatulog ito agad at inihiga sa isang stretcher. May mga dumating ding mga babae na nakaputi. Tinawag nila ang batang kuba na nakatayo sa aking likuran. Mahinhin itong lumapit sa mga ito. Matapos yon, ay sinakay sila sa isang puting van na hindi ko alam kung ambulansya ba at mga nurses o doktor ang mga kumuha sa kanila. Napag-alaman ko na yung kuba pala na kinatatakutan ko noon ay anak ni Ma'am Hana. May kapansanan ito at madalas itong nagtatago sa ilalim ng silong ng building kapag sinusumpong ang mama niya. May psychological disorder pala si Ma'am Hana. Pumupuslit ito sa bahay para magpunta sa school na dating pinagturuan. Kinausap ako ng aming principal na huwag nang magkwento sa iba para raw hindi masira ang imahe ng paaralan. Hindi ko po alam kung ano yung pinakiusap nila sa classmate ko na nasugatan ni Ma'am Hana. Basta lumipat ito ng school after ng gabing yon. Dahil sa weirdo ng mga pangyayari, hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung overnight namin na yon nang mag-camping kami sa school. Kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo ito dahil may pagka-creepy. Maraming salamat po Sir Bob sa inyong oras. At sana ay maibahagi nyo rin to sa ibang mga nakikinig.
Hi po Sir Bob. Good day sa inyo, pati na rin sa mga tulad kong listeners ng inyong channel. I just want to share my one-of-a-kind story. Tawagin na lang po akong Mary Grace, naatira somewhere in Iloilo. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong kakaibang naranasan ko, pero hindi ko alam kung kanino. Siguro, kung papalarin na mabasa ninyo itong kwento at mainarit ninyo sa inyong channel, mapainggan ng iba, isa kayo sa mga taong maaaring hindi maniwala. Pero ang masasabi ko lang ay kayo na po ang bahala. Basta ang mahalaga ay nabago po ang takbo ng aking buhay simula nang mag-overnight ako sa isang haunted house. Hindi kasing saya yung buhay ko katulad ng ibang may bahay. Sa asamaang palad nga, isa ako sa mga babaeng hindi pinalad sa kanilang mga asawa. Maaga po ako nakapag-asawa nun. Simula nang magkaanak ay nagsimula nang magbago ang treatment sa akin ng asawa ko. Kung dati, nagtsatsaga lang ito sa pag-inom ng alak, pagkapanganak ko po ay sinimulan na rin niya ang gawin akong isang punching bag. Sabihin niyo mang tanga ako, pero dahil siguro na rin sa labis sa pagmamahal ko sa kanya at gusto kong maging buo ang pamilya namin ay hindi ko siya magawang iwanan. Wala din naman akong ibang matitirhan dahil wala akong kamag-anak sa lugar na yon. Nag-iisang anak lang din ako ng mga yumao ko ng mga magulang. Kumbaga, ulila na. Isang araw, umuwi yung mister ko na may kasamang babae. Yun na pala yung huli naming pagsasama. Pinalayas na ako nito sa bahay dahil ibabahay na niya yung kanyang kabit. Nagmakaawa pa ako noon sa kanya na huwag kaming paalisin ng anak namin. Pero parang bingi ito. Umuulan pa nga noon habang karga ko yung 1-year-old kong anak. Hindi ko alam kung saan kami pupunta noon dahil hindi naman ako taga roon noon. Matagal na rin tong nangyari at wala pa akong cellphone noon. Nagtanong-tanong pa ako sa kapitbahay namin kung may alam ba silang bahay na pwede kong maupahan. Iisa lang ang tinuro nila sa akin. Isa yung kilalang haunted house. Bali-balita sa lugar namin na nagbibigay daw ng pabuya ang mga anak ng dating may-ari sa matutulog dito. Yun bang matutulog na aabot hanggang umaga? Mag-overnight sleep sa isang haunted house. Kumbaga, ginawang isang laro ng mga anak ng may-ari yun. Dahil nga mayaman sila. Marami na rin ang sumubok dahil nga sa laki ng pabuya. Pero kahit ni isa daw ay hindi umabot ng umaga. Lahat ay nagsialisan. Ayon sa mga confession ng mga sumubok, sobrang nakakakilabot daw talaga sa loob ng bahay. Ang intensyon ko noon kung bakit gusto kong matulog sa haunted house dahil wala po talaga kaming matulugan ng aking anak. Di isa sa mga kapitbahay namin ay hindi kami pinatuloy. Kahit isang gabi lang naman sana dahil sobrang lakas na rin ng ulan noon. Wala rin talaga akong choice kundi i-grab yun. Kung siguro ako lang, okay lang na matulog ako sa gilid ng kalye. Pero inalala ko rin yung anak ko. Kinausap pa ako ng caretaker kung kaya ko ba talaga. Pwede naman daw ako umatras. Pero gabi na kasi nun, kaya umuo na ako. Ayoko nang mas mabasa pa kami. Sa isip ko nun, multo lang naman yon. Hindi naman kami sasaktan. Hanggang sa pintuan lang ng bahay kami hinatid ng caretaker. Kahit ilang beses ako nakiusap dito na ihatid kami sa isang kwarto, hindi talaga ako nito pinaunlakan. Para ba siyang takot na takot na tumapak sa pinakaloob? Wala naman akong ibang choice kundi i-push yung nasimulan ko na. Tutal, andun na rin naman na ako. Bakit pa ako aatras? Mga alas 7 pa lang nun at sobrang dilim na. Dahil nga umuulan sa labas, binuksan ko agad yung ilaw sa sala bago dumiretso ng kusina. Pinaupo ko muna yung anak ko sa isang medyo inaalikabok ng upuan sa may kusina habang nagpapainit ng tubig. Nagluto na rin ako ng kakainin namin bago umakyat sa second floor kung nasaan yung mga kwarto. Sa mismong silid daw ng may-ari dapat matulog. Nang makakain na kami ng anak ko, nagdesisyon na kaming umakyat. Hindi ko pinatay yung ilaw sa baba dahil hindi naman ako manhid na tao. Habang kumakain pa nga lang kami noon,
ay sobra na yung kaba ko. Kumpleto pa yung kagamitan sa lumang bahay na yon. Meron din stock ng pagkain dahil nga gusto nila na may titira doon. Ewan ko ba kung anong trip nila. Walang magawa sa pera at sa property. Nakaakyat na kami ng second floor. Diretso agad sa pinakamalaking silid na malapit lang sa may hagdanan. Ito raw yung silid ng namatay na may-ari ng haunted house na yon. Hindi ito matahimik. Kinilabutan na talaga ako noong mga oras na yon, pero tiniis ko na lang para sa amin ng anak ko. Sobrang laki ng higaan, king size bed, kaya sa kanang bahagi ko pinatong ang mga gamit namin ng anak ko. Pinahiga ko na siya sa gitnang bahagi ng higaan at pumwesto naman ako sa kaliwang bahagi kung saan ko nilagay yung tubig at gatas niya. Nasa 9 PM pa lang noon nang magsimula ng magkalampagan ang mga pinto. Tinakpan ko na lang yung tenga ng anak ko para hindi siya magising. Nagsimula na rin ako mag-usal ng dasal. Hindi ko rin talaga magawang makatulog nun. Siguro mga ilang minuto ang lumipas. Nakarinig naman ako ng mga yabag sa hagdan. Pinuhat ko yung anak ko at kinandong ito para hindi magising sa nakakakilabot na ingay. Patuloy pa rin ako sa pagdarasal. Nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. May naaninag din ako sa bandang pintuan na parang nakasuot ng puting damit. Pinikit ko ang mga mata ko. Alam kong sa mismong silid na kinaroroonan ko pumasok ito. Ramdam ko rin yung mabigat na mga yabag na tumigil mismo sa paanan ko. Grabe yung kaba at takot na naramdaman ko noon. Mahigpit pa nga ang pagkakakandong ko sa anak ko at nagdarasal. Natatakot ako. Madilim dahil nga naapatay ang mga ilaw. Pero hindi ako gumagalaw sa kama. Ganun pa rin yung pwesto ko. Nang buksan ko ang mga mata ko, kita ko pa rin yung puting figura at para bang palakad-lakad ito sa loob ng silid. Narinig ko pa nga na para siyang may hinihilang mabigat at kumakanansing na bagay. Parang sasabog na nga yung dibdib ko noong mga oras na yon. Pero hindi ako nagpatinag. Inakasan ko palalo ang pagdarasal at mahigpit kong niyakap ang aking anak. Hindi ko na nga alam kung gaano ako katagal sa ganung posisyon nang biglang umiyak yung baby ko. Grabe na yung iyak niya. Pansin ko rin na nawala na yung kalabugan sa silid, maski yung mabibigat na yabag at yung nakakakilabot na iyak ng isang babae, tumigil na rin. Maski yung puting figura na malabo ang katawan ay nawala na rin. Mabilis kong kinuha ang feeding bottle ng anak ko at binigay ito. Tumahimik naman ng makadede na. Saka naman may sumulpot na puting figura sa harapan namin. Munti ko na nga mabitawan yung anak ko sa gulat. Sa tanang buhay ko, dun lang ako nakakita ng multo. Napatili pa nga ako nun. Hanggang magsimula na naman itong umiyak ng nakakakilabot. Pati ang mabigat na mga yabag at ang paghila ng mabigat na bagay. Nagtuloy-tuloy yun. Tiniis namin ang anak ko yun. Hanggang sa hindi ko namalayan na naatulog na pala kami, siguro ay dahil sa pagod. Nagising kami, magliliwanag na. Dali-dali kaming bumaba ng anak ko, dala ang mga gamit. Paglabas namin ng bahay, sinalubong kami ng caretaker. To make the story short, dumating yung mga anak ng may-ari ng bahay. At gaya nga ng napag-usapan, nagbigay sila ng pabuya. Nasa 200,000 pesos. At malaki na yon lalo nung panahon na yon. Kaya raw nila ginagawa yon ay para daw may makasama ang kanilang ina kahit isang buong gabi lang. Mayaman daw ang pamilya nila at nagmamay-ari din ng mga lupain at paupahan sa Iloilo, Cebu at Manila. Sinabi pa nga nila na may bakanting paupahan sa ibang barangay sa Iloilo. Sagot na raw nila yung 6 months na renta namin dahil naawa sila sa kwento namin at bilang tulong na rin. Sinong mag-aakala na ang dating battered housewife ay nagsimulang sumakses sa buhay at ngayon ay may sarili ng bahay at pinapaaral sa isang university ang anak. Mahirap man paniwalaan
Pero dahil lang yon sa swerteng natanggap ko na mag-overnight sa isang haunted house sa Iloilo. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Patuloy pa rin ako nakikinig ng inyong kwento. Magandang araw po, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Harold. Gusto ko lang ibahagi yung kakaibang karanasan ko sa kumbento ng simbahan dito sa lugar namin nung naging sakristan ako sa isang bayan dito sa Bohol. Lumaki po ako sa poder ng aking lola na aktibo sa simbahan at nakilala ko si Padre Julio nang ipasok ako ni Lola bilang isang sakristan. Malaki po ang pasasalamat ko dahil nabigyan ako ng privilege na maging working scholar sa kura paroko ng simbahan dito sa aming lugar. Graduating ako ng high school noong mga panahon na nangyari itong kakaibang karanasan ko. Biglaan kasing umalis ang kusinera ng kumbento sa hindi namin malamang dahilan. Siya po ang stay-in sa kumbento ng simbahan. Ngunit dahil nga sa biglaan niyang pag-alis, ay pinakausapan ako ni Padre Julio na pansamantala muna akong tatao sa kumbento kapag umaalis siya. Pumayag naman agad ako sa pakiusap niya sa akin. 2 gabi lang naman yon dahil sa 3 araw darating na ang bagong kusinera. Hindi na rin naman yon yung unang overnight ko sa kumbento. Sa totoo lang ay maraming beses na. Pero yun ang kauna-unahang pagkakataon na matutulog ako roon ng mag-isa. Biniro pa nga ako ng iba kong mga kasamahang sakristan na may white lady raw na nagpapakita roon. Mag-ingat daw ako dahil baka itanan ako ng white lady na yon. Tinawanan ko na lang sila dahil may paniniwala ako na hanggat hindi ko nakikita ang isang bagay ay hindi ako maniniwala. Isa pa, kasama ko naman ang isa sa mga alaga kong aso para maging bantay ko kung sakaling may lilitaw nga. Sinama ko ito sa kumbento para hindi rin mahirapan si Lola sa bahay na mag-alaga sa kanya. Sa unang gabi ko ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Mahimbing pa nga yung pagkakatulog ko lalo na ng alaga kong aso. Nang 2 gabi, doon na ako nakaramdam na parang may nagmamasid sa akin. 7:00 pa lang ng gabi ay tapos na ako maghapunan. Napakain ko na rin yung alaga noong mga oras na yon. Nanood muna ako ng palabas pasado 8:00 ng gabi. Nasa bandang paanan ko naman nakahiga yung alaga kong aso. Pero ewan ko ba, sa kaligitnaan ng aking panunood ay nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Itataon pa na kapag nakaramdam ako ng pagkaasiwa ay biglang umaangil yung aso ko. Pairamdam ko, Sir Bob, na nung mga oras na yon ay hindi lang kaming dalawa ng alaga ko ang naroon. Kaya napagpasyahan kong pumasok na lang sa loob ng kwarto. Nagbasa-basa ako ng libro para antukin. Akala ko ay mawawala na yung kakaibang nararamdaman ko kanina sa may sala. Pero pakiramdam ko noon, Sir Bob, para talagang may nakatingin sa akin. Panay-angil din ng aso ko sa labas ng pinto. Kaya sinara ko na lang ito para manahimik. Kung dati, nakaugalian ko na magpatay ng ilaw kapag matutulog na. Ngunit nung gabing yon, hindi ko ginawa. Mas tumindi pa yung kabang naramdaman ko nang sumapit ang 10:00 ng gabi. Gising pa rin ako. Kadalasan kasi ng mga oras na to ay natutulog na talaga ako. Ngunit ng gabing yon, nahirapan akong makatulog. Idagdag pa na walang tigil din sa pagtahol yung alaga ko. Nakailang beses ko na rin itong sinaway pero ayaw niya talagang tumigil. Nakatutok lang yung atensyon nito sa may dining area. Hindi ko rin po alam kung bakit panay-ihi ako ng mga oras na yon. Naipinagtaka ko dahil hindi naman ako uminom ng maraming tubig. Yung CR ng kumbento ay nakahiwalay sa mga kwarto. Nakapwesto ito sa may dining area kung saan ay may malapad na salamin. Sabi ko pa nga sa sarili noon na maglagay na lang siguro ako ng arinola para hindi ako panay balik ng CR. Medyo naaalibadbara na kasi ako sa alaga ko dahil pati sa pagpunta ng CR ay hindi ito humihiwalay sa akin. Gusto pa nga nitong sumama sa loob ng CR.
Pinagalitan ko pa ito na maghintay lang sa labas na labis kong pinagsisihan. Walang tigil ang ginawa nitong pagtahol. Nakailang beses ko na rin itong sinaway pero parang hindi ako nito naririnig. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso at batok nang bigla itong umalulong at pumalahaw ng iyak na para bang nasasaktan. Binalot ako ng kaba nun. Nagmadali akong lumabas ng CR at nakita ko yung aso ko na parang itinatayo mula sa sahig ng kung sino mang hindi ko nakikita. Yung para bang hinahatak nito ang mga paa ng aso ko pataas na napansin kong halos nakalutang na yung aso ko mula sa sahig. Nang bigla itong bumagsak at mabilis na tumakbo papunta sa akin. Matapos yon ay may napansin akong puting figura na mabilis na dumaan sa may dining area. Pinaghalong takot, awa sa aso at hindi maipaliwanag na pakiramdam nung mga oras na yon. Ang huli ko lang natandaan ay sa gilid ng paningin ko, may puting figura na naman ang dumaan ng mabilis. Alam kong hindi yun kurtina dahil iba ang kulay ng mga yon. Paggising ko, nasa may higaan ako ng kwarto sa kumbento. Andoon din si Lola at si Padre Julio. Mukhang nag-alala sa akin. Ang sabi, natagpuan daw ako ni Padre Julio na nakahandusay sa sahig. Tapos yung alaga kong aso, natagpuan na wala ng buhay. Ang kwento pa sa akin, bandang 10:00 ng gabi nang dumating yung bagong kusinera. Naghihintay daw ito sa labas ng kumbento dahil nakailang tawag na ito pero hindi ko raw ito sinalubong. Kaya si Padre Julio na ang kanyang tinawagan. Ilang beses din na tumawag si Padre Julio sa cellphone para ipaalam sa akin na nasa labas na ang bagong kusinera at mapagbusan ko na ito ng gate. Pero hindi raw ako sumasagot kaya kinabahan na siya. Baka kung ano nang nangyari sa akin. Napauwi nang wala sa oras si Padre Julio na galing pa sa kabilang probinsya. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko rin napansin na nawalan pala ako ng malay doon. Mas lalo akong naawa sa alaga kong aso. Nagtanong ako kung anong nangyari sa akin at sa alaga ko. Palihim na kinuwento niya sa akin na may white lady daw talagang nakatira sa kumbento. Mabait naman daw ito na pinangalanan pa nga niyang Riza. Pero pansin niyang ayaw daw nito sa aso kaya hindi siya nagpapapasok ng aso sa loob ng kumbento. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ako natulog doon na mag-isa at hindi na rin ako nagdadala ng aso. Hindi pa rin nasagot yung katanungan ko na kung paano namatay yung aso ko. Okay pa naman siya bago ako bumagsak. Ang sabi na lang ni Lola, siguro ay dahil sa katandaan. Matagal na rin kasi naming alaga yung asong yon, simula pa nung maliit ako. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat Sir Bob kung inyong mabasa.